ating makakausap naman. Dahil maraming mga text dito patungkol, reaction tungkol po dun sa hindi pa impeachment yun, Hani, para magsasubmit pa lang sila ng articles of impeachment, pati mga ebidensya sa Senado. Ang mga prosecutor po mula sa Kamara, pero na-postpone po iyan. Supposed to be, yan ay gagawin po bukas, Lunes. At pinagpaliban po yan sa June 11. Bukod ba naman, mamaya, palalawakan pa natin yan. Dahil iba di ba mga reaksyon mula sa ating mga kababayan, naririnig daw natin tungkol po dyan. May makakausap po tayo para na rin bigyan tayo ng ilang mga pointers tungkol po dyan na miyembro ng Free Legal Assistance Group of FLAG at ng MABINI o Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism. Parang may kulang. MABIN lang yan MABIN. Attorney Odi Bukoy, nasa ating linya. Attorney Bukoy, magandang umaga po sa inyo. Attorney. Via Zoom kay Attorney Bukoy, Attorney Odi, naririnig niyo ako? Nakatingin lang siya sa akin. Baka di pumapasok yung audio. Sige, i-check na natin. Sir, Attorney, yun, okay. Good morning. Malinaw ho ba ang aking signal, Attorney Odi? Malinaw po. Okay, binabanggit ko, Attorney Odi Bukoy, miyembro ka ng FLAG, Free Legal Assistance Group, at ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINI. Pero sabi ko parang MABIN lang. Parang parang kulang. Anyway, Attorney Odi, pasensya ka na. Ginulo namin ng inyong magang ito ng linggo. Unahin ko na lang yung tampok na debate ngayon patungkol dyan sa impeachment. Kung sakasakali kasi matatapos ang 19th Congress, papasok ang 20th Congress, ibig sabihin daw tulad ng ilang mga batas na tinatalakay sa Kongreso, yan ay officially ay tapos na at kinakailangang i-refile uli. Kung gagawin yan sa impeachment, ibig sabihin magsampa uli ng panibagong impeachment at kinakailangan maghintay ng 1 taon because you are only allowed to file an impeachment complaint o case sa isang government official 1 beses sa 1 taon. Anong paliwanag ko kaya pwede natin unawain dito, Attorney Odi? Okay, ayon sa sinabi nyo, lahat na nakabingbing batas ay dapat wakasan. Yun ang sinasabi na pagtawid o crossover from 19th to 20th Congress. There is no such thing. Bakit po? Ang nagtatapos ay ang sesyon ng Kongreso. Legislative function, ibig sabihin. Yes, legislative function. Pero yung institusyon ng Kongreso ay tuloy-tuloy. Hindi ho nagwawakas yan. Dahil wala sa konstitusyon na nagsasaad na may distinction between one Congress crossover to the next Congress. Wala pong ganun. Ang tanging limitasyon na nasa saligang batas ay yung sinaad ninyo kanina, that there can only be one impeachment complaint per year. So, yun ang crossover, it can be a misnomer. Dahil ang institusyon ng Kongreso ay tuloy-tuloy. Yung kanyang authority hindi ho nag-e-expire. Ang nag-e-expire, according to the internal rules of Congress, ay ang session, legislative function. But the institution continues. Nagpapatuloy po ang authority ng institusyon. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Kongreso, ng mga mababatas para tumalakay ng mga batas, mga nakabimbin sa kanila, pwedeng, yun ang talagang matatapos na. And they have to refile pagpasok ng isang panibagong Kongreso. Pero yung obligasyon, tungkulin ng mga mambabatas tulad ng impeachment na malimig natin bagiting, this is a special animal. No, correct. This is unique. Extraordinary power yan. Extraordinary power. Ito'y unique na gawain na nakaatang lamang sa balikat ng mga mambabatas as prosecutor at ng mga senador bilang mga center judge. Yan ay hindi maihalin tulad sa isang batas na matatapos pagkatapos ng sesyon. Ganun ba yun, Atty.? Tama po. In fact, meron na pong decided case ang Supreme Court noong June 2004. Pimentel versus the Joint Committee of Congress, no? Okay. Na nagsasaad na ang nag-e-expire ay ang sesyon, yung legislative function, hindi yung authority ng Kongreso. Such that, kung halimbawa itong ganitong impeachment, hindi halimbawa, kundi kagaya itong impeachment, yun yung kanyang authority
does not expire. Dinistinguish ng Supreme Court yan. Ano nag-expire? Ang sesyon, yung legislative function. Hindi ho yung authority ng Kongreso na dapat, gaya ng impeachment, dapat tuloy-tuloy yan hanggang magkaroon ng hatol o pagwawalang sala. Tama pala yung narinig kong debate sa isang umpukan ng mga estudyante pa lang ito sa batas. Kaya pala, kaya ako naisip na gawin ito dahil yung mga nag-aaral ng batas ng mga estudyante, mga bata-bata pa, kinakailangan pala talagang tama rin yung kanilang naririnig. Kasi alam natin na ang ating constitution, ni isa lang yan, pero ang interpretasyon, sangkatutak. Kung gano'ng karaming abogado, gano'ng karaming interpretasyon. Isa ang konstitusyon, pero kung 2,000 ang mga abogado, 2,000 2,000 interpretasyon ito eh. Anyway, hanggat walang linaw na yan ay dinidesisyonan ng Supreme Court, walang period doon. Pero kaya na sabi ko, may desisyon ng Supreme Court dyan mula noong 2004. Yung nga, buti binanggit niyo yun. Dapat hindi na ho pinagtatalunan yan. Klaro yan buti binanggit niyo yan na meron na palang jurisprudence dyan. Sa pagkakaalala ko, pakicorrect lang ako dito, Attorney Odi, tulad yan ng kaso na ating nalalaman sa mga korte, matatapos lang yan pag meron ng final decision. Correct. Kung may hatol na. Ang judge. So ito i-final sa korte, dumaan sa proseso, prosecutor, preliminary investigation, final sa prosecution, nakakita ng ngayon pala hindi lang prima facie kung hindi yung enough reason, parang magandang paraan para magkaroon ng conviction. Ganoon na pala ngayon, no? Hindi lang yung magsasampa ka ng kaso kay Attorney Odi kasi may may prima facie evidence. Hindi lang pala 'yon. Kailangan may enough proof of conviction pala ito. Ganon. Na hanggat mahatulan ho ng conviction. Iyon. At sa madaling salita, hanggat hindi nakakapag-desisyon ang isang judge o mga maestrado, hindi pa tapos ang impeachment case. Opo. Kaya nga yung mga nagpapaliban o nagde-delay niyan, nagkakasala Dahil sinabi nga ng ating konstitusyon, dapat ang impeachment once na i-file, dapat litisin forthwith. Alam mo yan, forthwith, proceed. Yung forthwith, ibig sabihin, agad-agad. Ang interpretasyon ng iba dyan, yung forthwith, forever. Humahaba And kababagit ko pa lang kanina, pinagpaliban sa June 11, yung submission of art. Ano ba tawag niya, attorney? Submission of articles? Presentation of articles. Yan, Kasi yung articles of impeachment, na-submit na noong Pebrero pa. Ngayon, naantala na ng 4 na buwan. Kaya yung forthwith, napawalang bisa. Sinabi, agad-agad. Ang naging interpretasyon ng forthwith, hindi agad-agad, kundi forever, gaya ng nabanggit ko. Alam nyo, buti binanggit niyo yan dahil sa punto ng impeachment, ang alam lang natin, ang naglalaban lang yung prosecution at yung defense. Kung sino man yung ini-impeach na opisyal ng gobyerno. Isa rin para sa nakasalang dito sa mata ng taong bayan, kung papaano tanggapin ito at tuparin tungkulin ng mga judge. So itong mga nangyayaring ito, kung titingnan natin, medyo may epekto nito kung papaano tingnan ng taong bayan ang ating mga senador, kung papaano sila humawak ng impeachment. Well, nung mga nakaramang panahon kasi, wala naman tayong problema, attorney, if I remember it right, mabilis naman ang pagtrato sa impeachment ng mga senador. Tama ho yan. Ngayon lang talaga nagkaroon tayo ng pagkakataon na ang mga bumubuo o liderato ng Senado parang matabang ang pagtanggap dito. Na parang sila ang affected, parang sila ini-impeach. The longer that this is delayed, habang dinidelay ito, nagkakasala po, lumalabag sa saligang batas. Ngayon, ang nasasakdal dito, hindi lang ang Vice President. Nasasakdal din dito ang mga hukom na senador at ang institusyon ng Senate. Ngayon, kung gusto natin ng pagbabago, dapat simulan natin sa sarili natin. Pati ho ang taong bayan nasasakdal dito at hindi lang nasasakdal. Pati ho ang bayan dito ay hukom. Dahil titignan ng taong bayan kung paano itatrato ng mga senador itong impeachment na ito. Sila ba ay kikiling? Sila ba ay magtatangi? O sila ba ay magiging impartial? So,
lahat ho dito ay under trial. Lahat ho tayo nasa sakdal dito. Buti binanggit niya yung kung paano nila tanggapin yung reklamo ng impeachment. Kasi lagi nating naririnig, binibilang kung sinong kalyado, ilan ang kalyado nito, ilang kalyado nito, tapos bibilangin Tama. ngayon. Oh, merong enough number, yung 2/3 votes for conviction. Oy, merong sapat na bilang para hindi siya makonvict. O ibig sabihin, not guilty dahil marami siyang ganitong bilang ng kalyado sa Senado. Parang, di ba parang unfair yun, attorney? Na parang Mali ho yun. yung mga taong ating inihalal na meron silang sense of truth and justice, mawawala dahil sila ay kaalyado. Di ba? Paano kung halimbawa may malinaw na mga ebidensya, papanigan mo pa ba yun? O kung Tama ho yan. Kasi- kabaligtaran naman, wala namang matibay na ebidensya para masabing siya'y guilty, pero hahatol ka pa rin ng guilty because of your party stand. Hindi, parang unfair yun, ano? Sa bilang Senado na tinalagang maging judge sa ganitong uri ho ng legal proceeding o quasi-judicial proceeding, Attorney Adi. Okay, ganito po yan, ano? Ito po ay hindi numbers game. Ito po ay ayon sa ebidensyang ilalahad. Ngayon, pagka yung ebidensya ay matibay at hahatol ka ng walang sala pa rin, sinong may pagkakamali dyan? Yung hindi susunod sa ebidensya. Pati ho yung bobotong yun na senador, mahahatulan ng taong bayan. Kaya it's not a numbers game. Pag sinabi yung numbers game, mali ho yun. Kaya ang ating saligang batas naglagay ng mekanismo kung paano dapat gagawin ang impeachment. Insulto sa ating saligang batas na sabihin na hindi, numbers game lang yan eh. Kasi kalyado. Kalyado. Ngayon, mali ho yun. Makinig muna kayo sa ebidensya. Ngayon po, merong ilang senador na nagsabi na, ay hindi, ako for acquittal. Hindi pa naririnig yung ebidensya, for acquittal na. Tama ba yun? Pakinggan mo muna yung ebidensya. So kayo, lahat ng senador ay nasasakdal din. Pati ang institusyon, ang respeto sa institusyon ay under trial. Okay. Kaya nga sabi ko, ang pagbabago magsimula dapat sa atin, no? Individual. Gaya ng taong bayan.